Sa video na to, nagda-dive tayo kung paano mag-setup ng Hostinger VPS para sa WordPress website from scratch. Tapos, gagawin natin siyang secure na directory website na ready na for visitors. Step by step tayo, from pagpili ng tamang VPS plan hanggang mapalabas natin yung site mo ng live. What's going on, everyone? My name is Eric Hunter. And dito sa channel na to, straight to the point tayo. Walang fluff, walang distractions. Para matulungan kang gumawa ng first website mo nang hindi nasasayang yung ilang weeks ng kakaisip kung paano ba to gawin. Kung naiisip mo nang mag-launch ng directory site, kunwari para sa local businesses, events, services, or kahit niche community, pero stuck ka sa tech side, perfecto. Itong guide na to from zero hanggang live, step by step. Tara, jump in na tayo. Bakit VPS hosting yung best fit para sa directory site? Now, bago pa natin buksan yung Hostinger, usap muna tayo kung bakit VPS yung gagamitin natin. Kasi baka nagtataka ka. Pwede ba yung cheap shared hosting na lang tas aux na? Sure, pwede. Pero ibang level yung directory site. Medyo mas demanding siya. Sa cheap shared hosting, share kayo ng server resources kasama ang potentially hundreds ng ibang sites. So kung may isang site doon na biglang traffic, damay ka, babagal din site mo. Yung VPS meaning virtual private server. Parang meron kang sarili mong dedicated slice sa isang physical server. Hindi siya kasing mahal ng full dedicated machine, pero meron kang sariling CPU power, RAM, and storage. So, mas consistent yung performance ng site mo. And mas may control ka kung paano siya isa-set up. Yung control na yan magiging super important later pag nag-start na tayong maglagay ng performance optimizations at security measures. Sa shared hosting, medyo limited lang kung ano yung settings na binigay ng host mo. Pero sa VPS, pwede mong i-tweak yung settings depende sa need ng site mo. Step 1, piliin yung tamang hosting or VPS plan. Okay, now pili na talaga tayo ng plan. So una sa lahat, click mo lang yung link sa description at pupunta ka sa hosting or VPS page. Dito makikita mo yung iba't ibang levels. KVM1, KVM2, KVM4, at KVM8. Now, dito madalas nagkakamali yung mga tao. Diretso sila sa pinakamurang plan. Inisip na lang na okay lang, mag-upgrade na lang ako later. Ang problema, yung pag-upgrade ng VPS hindi laging instant gaya ng inaasahan mo. And minsan, sakit sa ulong mag-reconfigure lalo na kung mid-project ka na. Para sa directory site na balak mo talagang palakihin, ang recommended ko is mag-start ka na agad at least sa KVM2. Meron tong 2 vCPU cores, which is more than enough para i-handle yung WordPress, plus directory theme, at decent na traffic. Meron ka ring 8GB na RAM, so pwede kang mag-run ng caching, image compression, at search plugins nang hindi ka nag-aalala kung maubusan ka ng memory. May 100GB ka rin na NVMe SSD storage and super bilis ng NVMe drives, so malaking tulong to sa site load times. Plus, meron kang 8TB na bandwidth, which is honestly sobrang daming traffic muna bago mo to ma-max out. So yes, technically, pwedeng patakbuhin yung site mo sa KVM1 na may 4GB RAM at 1 CPU core kung super liit lang. Pero trust me, pag nagsimula ka ng magdagdag ng listings, plugins at customizations, matutuwa ka na binigyan mo yung sarili mo ng space para mag-grow. Sa price naman, affordable pa rin yung KVM2, lalo na kung kukuha ka lang ng long-term plan at gagamit ka ng discount code. Hindi rin to ganun kalaki monthly kung ikukumpara mo sa pwede mong kitain sa pag-monetize ng directory site. Kunwari sa ads, premium listings, or membership. So once napili mo na yung plan na para sa'yo, click mo lang yung choose plan. Then from dito, piliin mo na yung term na gusto mong makommit. Pwedeng 1 month, 12 months, or 24 months. Take note lang, the longer yung term na kukunin mo, mas sulit yung deal na makukuha mo. So for this example, piliin natin yung 24-month option. Tas last na, punta ka dito sa coupon code. Type mo yung My First Website, then click Apply. Yan, makita mo na mababawasan pa siya ng 909 pesos and 6. So for this price only, meron ka ng 2 years ng VPS hosting with Hostinger para sa directory website mo. So yan, click mo lang yung link sa description, gamitin mo yung code na My First Website sa checkout para makapag-start ka na sa Hostinger VPS plan mo. Step 2, pag-setup ng VPS mo inside Hostinger. Mapupunta ka na sa Hostinger dashboard. Dito mo i-manage yung server mo. Click mo yung VPS tab, tapos hanapin mo yung bagong plan mo. Makita mo yung setup button, click mo lang yan, tapos i-guide ka na ni Hostinger sa ilang options. Una, papapiliin ka ng server location, super simple lang nito. Piliin mo lang yung location na pinakamalapit sa target audience mo. Kunwari, yung directory site mo is para sa businesses sa California, pili ka ng US data center na malapit, kunwari, Phoenix. Mas malapit yung visitors mo sa server. Mas mabilis maglo-load yung site nila. Next, pipili ka na ng operating system. Dito, mas easy option si Hostinger na install agad yung WordPress sa Ubuntu. Recommended ko na piliin mo to kasi hindi mo na kailangan mano-manong mag-install ng PHP, MySQL, at kung ano-ano pang dependencies. Basically, one-click setup siya para sa lahat ng software na kailangan mo. After nun, gagawa ka ng password para sa control panel. Iba pa to sa WordPress login mo at sa Hostinger account password mo.
So, i-make sure na hindi pare-pareho yung gamit mo sa tatlo. Then, si Hostinger na yung bahalang mag-spin up ng server mo. Usually, ilang minutes lang to, tapos pagtapos na, ibibigay na nila yung server IP address at yung login credentials mo. Ingatan mo to, kailangan mo yan sa mga next steps. Step 3, ihanda na yung WordPress para maging directory site. Okay, ito na yung mas fun part, yung pag-turn ng WordPress into a directory site. Pag first time mong mag-login sa WordPress, may kita mo yung default theme at parang sobrang plain pa ng site. Normal lang yan. Yung mga magic talaga nangyayari once na nag-install ka na ng tamang theme at plugins. Para sa directory sites, recommended ko na gumamit ka ng theme na talagang ginawa para doon. Yung mga themes tulad ng Listify, MyListing, or Listing Pro ay mga popular na paid options. Kung gusto mo muna mag-start sa free, solid choice yung Geo Directory. Madali lang mag-install. Punta ka lang sa Appearance, Themes, Add New, tapos i-upload mo yung zip file ng theme mo at i-activate. Or pwede mo ring hanapin mismo sa theme directory. Once active na yung theme mo, start na tayong mag-install ng plugin. Yung mga core para sa directory site, usually kasama yung directory plugin. Kunwari, Geo Directory or yung nakabundle na theme or yung mga nakabundle na sa theme. Plus isang page builder tulad ng Elementor para makapag-design ka ng walang coding. Magdadagdag pa tayo ng iba habang tumatagal. Pero for now, sapat na to para mabuo yung structure ng site. So ayan, nasa loob na tayo ng WordPress. Simulan na natin kumuha muna ng theme. So punta tayo dito sa themes, then para masimulan na, search mo lang yung directory. Pag ginawa mo yan, bibigyan ka niya ng iba't ibang options dito. Yung iba, meron ng built-in directory features which is sobrang handy, lalo na kung nagsisimula ka pa lang at gusto mo muna ng free na pwede mong gamitin. So, pwede mong i-click yung isa, kunwari, click natin yung details and preview. Yung isa, wala masyadong ma-preview, pero ito, may local business directory. Click natin to. Ayan, as you can see, parang full directory website na agad yung itsura niya. So again, pili ka lang dito ng theme na tingin mo bagay sa vibe na gusto mo. Alright, so ako, ito yung gagamitin ko. Yung local business directory. Na-install ko na siya, so click ko na yung activate. Now, pagpunta natin sa website, open natin in a new window. Okay, so ito na yung itsura ng website natin ngayon. Syempre, kailangan pang palitan yung website name dito sa taas. Pero ayan, as you can see, so far meron na tayong working na directory site. Sample data lang yung laman niya for now. Pero ang ganda na niyang starting point. At least, hindi ka na nakatitig sa blank screen. Step 4, i-secure yung VPS mo sa WordPress. Ito na yung part na madaming beginners ang nadadali. Ang bilis nilang pagandahin yung site pero iniiwan nilang super open siya. Kaya ang daling ma-attack. Una sa lahat, mag-setup tayo ng SSL. Sa loob ng Hostinger, pwede ka mag-install ng free SSL certificate with one click lang. Ito yung nagbibigay ng HTTPS padlock sa site mo at tine-encrypt yung traffic between sa visitors at sa website mo. Next, palitan mo yung default WordPress login URL para hindi madaling mahanap ng hackers. May plugin ng WPS Hide Login na lets you choose a custom login path. Simple lang pero malaking help sa security. Then, siguraduhin mong updated lagi lahat. Kasama dito yung WordPress mismo, yung theme mo, at lahat ng plugins. Tandaan, outdated software yung number one reason kung bakit na-hack yung mga site. And sa last part na to, gumawa ka ng regular backup schedule para safe ka just in case may mangyari. Step 5, i-optimize yung site for speed. Walang tumatagal sa mabagal na site, lalo na sa directory site na maraming listings at images yung niloload. Some easy wins dito, i-compress yung images gamit ang Short Pixel or Imagify. I-enable yung caching gamit ang Lightspeed Cache at gumamit ng Cloudflare free plan bilang CDN para mas mabilis serve yung content kahit saan. So, para magdagdag ng plugins, kung di ka pa sanay, click mo lang yung plugins dito sa left side. May kita mo na may ilang naka-activate na already. Actually, nung nilaunch namin yung site, naka-install na agad yung Lightspeed Cache. Para magdagdag ng bago, click mo lang yung add plugin, tapos search ka dito. Kunwari, yung Imagify. Yun yung image optimization na sinasabi ko kanina. Click mo lang yung install now. Then, once na-install na yan, click mo lang yung activate. From there, pwede mo nang i-optimize yung sizes ng images sa directory website mo. Step 6, magdagdag ng listings at i-launch na yung site. At this point, ready na yung site mo para lagyan ng content. Pwede ka nang gumawa ng mga categories at listing types. Magdagdag ka muna ng ilang sample listings para ma-check kung okay yung layout at kung tama yung results na lumalabas sa search filters mo. Once happy ka na sa design at smooth na ang lahat at gumagana, launch time na. I-share mo na siya sa network mo. Simulan mo nang magdagdag ng real listings and pwede mo na rin i-consider yung mga marketing strategies tulad ng Google Ads or SEO para magsimulang pumasok yung traffic. So ayan, yung pag-setup ng VPS para sa WordPress parang nagmumukhang technical sa umpisa. Pero gamit yung tools ni Hostinger at step-by-step na approach, actually kayang-kaya siyang gawin. Kahit first time mo pa lang mag-handle ng server, ang ending mo is isang safe na site, mas secure at mas scalable. Plus, ikaw talaga yung may full control. Now, kung gusto mo mag-start sa Hostinger or VPS hosting, click mo lang yung link sa description sa baba at gamitin yung code na my first website sa checkout. Affiliate link to, meaning may maliit kaming commission kapag ginamit mo siya. Wala namang extra cost sa'yo. Malaking tulong to para masuportahan yung channel at makagawa pa kami ng free content katulad
nito. So kung gagamitin mo, thank you so much in advance. And kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para hindi mo ma-miss sa mga next videos. Dito sa channel, gumagawa kami ng videos about sa paggawa ng websites, pag-explore ng iba't ibang website builders, pag-usapan ng mga domain names at marami pang iba. So make sure na nakasubscribe ka. Other than that, thank you so much sa panonood and takits tayo sa next video.